Nakakuha ng isang magaling na player ang University of the Philippines para mapalakas ang kampanya nito sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Inanunsyo ng UP Office of Athletics and Sports Development na nakuha ng Fighting Maroons ang serbisyo ni Jacob Baila. Huling naglaro si Baila sa Phil-Am Nation Select sa 2024 National Basketball Training Center o NBTC National Finals kung saan ang 6'5" cager ay nag-average ng 11.3 points, 3.7 rebounds at 1.7 assists. Kasama din si Baila sa Gilas Pilipinas Youth kung saan nag-average siya ng 8.2 points, 4.8 rebounds at 1.3 assists sa loob ng 6 na laro sa 2022 FIBA Under-16 Asian Championship sa Qatar. Sinabi naman ni Head Coach Goldwin Monteverde na sana tuloy-tuloy ang improvement ni Jacob ngayong kasama na siya ng koponan at patuloy na gumaling pa sa bawat practice at laro. Naniniwala naman ang 18 anyos na si Baila na malaking suporta ang makukuha niya sa UP at gabayan siya sa kanyang paglalakbay bilang isang basketball player. Ayon kay Baila na kukunin ang kursong Sports Science sa Diliman, hindi lamang basketball ang maganda sa UP, kundi pati na rin ang academics at mayroon silang magagaling na propesor na kaya siyang gabayan para maging matagumpay siya sa loob at sa labas ng court. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buhay pa rin ang pag-asa ng University of Santo Tomas na magbalik sa UAAP Men's Volleyball Championship Round. Ito ay matapos gulatin ng 4th-seeded Golden Spikers ang top-seeded Far Eastern University sa loob ng 3 sets, 25-23, 25-19 at 28-26 sa Season 86 Final Four na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakapagtala si Josh Ibanez ng 15 puntos, 13 receptions at 6 na digs para pangunahan ang UST. Nakapag-ambag naman si Sherwin Umandal ng 14 na puntos at si G-Boy De Vega ng 8 puntos habang si Dax Yumbao ay nakagawa ng 17 excellent sets para sa Golden Spikers. Samantala, pinangunahan naman ni Drix Saavedra ang Tamaraws sa nagawa nitong 14 na puntos. Nakakuha siya ng tulong mula kay Martin Bugaon na nakapagtala ng 10 puntos habang nagtapos sina Andre Delicana at JJ Havelonia ng may 7 at 5 puntos ayon sa pagkakasunod. Magtatapat muli ang dalawang koponan sa Miyerkules sa Araneta Coliseum sa Quezon City at kung sino ang mananalo ay makakapasok sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang kontribusyon ng pagkapanalo ng University of Perpetual Help System Delta laban sa Emilio Aguinaldo College para makapasok sa playoffs ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Ito ay pagkatapos talunin ng Lady Altas ang Lady Generals 25-16, 25-19, 20-25 at 25-16 para tapusin ang elimination rounds na may 5-4 record habang tuluyan nang na-eliminate ang AYAC na walang panalo sa loob ng 9 na laro. Nanguna si sophomore Shai Umipon sa koponan ng Perpetual na may 16 na puntos, kasama din ang 5 digs habang si team captain at senior middle blocker Razel Aldea ay nagtapos ng may 11 markers. Nanguna naman si Alex Razonable at Trisha Brutas sa panig ng AYAC na nagtapos ng may 15 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, nakuha ng University of Perpetual Help System Delta ang panalo laban sa Emilio Aguinaldo College 25-23, 25-23 at 25-23 para kunin ang isang ticket sa finals
o sa finals ng NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Hindi mapigilan ang tambalan ni na reigning Most Valuable Player Louie Ramirez at sophomore Jeff Marapok para sa 3-time defending champions. Nagtapos ng may 20 puntos at 5 receptions si Ramirez habang nakapagtala ng 13 markers si Marapok para panatiliing malinis ang kartada ng Perpetual sa 9-0 habang nakuha ng Generals ang kanilang unang talo para sa record na 8-1. Nanguna naman para sa EAC si Irvin Osabel sa nagawa nitong 20 puntos habang nag-ambag si John Abor ng 14 na markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.